pikas kila. Pikas. Kami sa kabilang Haitian store. Perfect ang pagpunta ko dito. Meron silang malunggay. Dahil gusto ko nga magluto ng tinola bukas. Kumakila. May okra. Nahala ko katang uli. May sili to sa mga. Napait magsili. Bisa ng freezer. Hindi sa kuan. Ini talong. Talong ko. Pait ko talong. Saka talong. Saka ng palay. Ay, magandang ko kung itlog ba. Share lang takila. Para bukan mukha na nasa mukha. Pinakpit sila. Tunga ko na nato. Kapili kami ng fishball. Magtempura mi ni Raquela. Paghimog sauce kila sa'yo namin Raquela. Tingnan po ninyo, nagluto po ako ngayon ng munggo. Sa Bisaya, munggos. Nagbili po ako kahapon ng spinach sa Reve. Kaya lang, naiwan doon kay Raquela. Or nasali doon sa, ano nila. Kasi nag-grocery kami kahapon, nagsabay kami. Doon pala sa kanya. Kaya hinanap ko dito pala, sana yung spinach na binili ko kahapon. Kala ko nakalimutan kong bumili sa Reve. Sabi ko, may dala talaga akong kahapon binili. May binili talaga ako kahapon na ano ba? At tinanong ko sa Raquela ngayon kung may nasali sa ano nila. Sabi niya, oo, pati daw yung bawang na. Kaya nilagay ko na lang yung malunggay. First time ni Martin makatry nito na malunggay yung nilagay ko. Kasi mas, ano si Martin palagi sa spinach eh. Spinach. Sa German spinach. First time niya itong makatikim nito na nilagyan ko ng malunggay, ang munggo. Sarap din naman. Titikman natin kung okay na to. Try natin. Sarap. Perfect ngayon dahil umuulan dito sa Germany. Simula pa kaninang umaga at kahapon. Umuulan, malamig. Panggabi kasi si Martin ngayon. Kaya, sabaw yung niluto. Bukas magtinulang manok ako. Dahil meron pa tayong malunggay, magawa tayo ng tinulang manok. Luto na yan. Ang ganda oh. Wow, sure. Dito ako napapalinis ng kuko. Nagpalinis na ako ng kuko. Tingnan po niyo yung kuko ko. It's better than yours. Damn right. It's better than yours. Come, Marta. Sayaw na po si Fiona. Si Fiona dito nahiya. Tingnan po ninyo. Ang sarap ng pagkain natin ngayon. Wow. Yummy. Yummy, yummy. Ist schon fertig? Gleich. Ich hab Hunger. Ja, wenn Papa gleich fertig, das essen wir alles zusammen, ja? Tapos na to siya medyo Was, Mama? ang palaya. Was, Palaya? Was? Ang palaya? Das Ich hab Palaya gesagt. palaya. Kaya baby. Ang sarap nito, oh. Manghang siya. Paborito din to ni Martin. Ito yung ginawa ko kasi may gulay ba. Parang kain siya ng gulay. Kailangan ng energy. Panggabi si Martin. Ha? Ito hiniwa. Hiniwa ko na yung ampalaya. Gagawin natin to bukas. Igisa natin to. Lagyan natin ng kamatis at itlog. Kasi baka masira siya ba. Sayang naman. May malunggay pa ako doon. Magawa din ako ng tinola bukas. Kasi si Martin kumakain din ng tinola. At gustong gusto din niya yung malunggay. Lagay ko to sa ref dahil bukas ko na to igisa. Kakain ako konti nitong manok. Konti lang. Wala naman yung ano. Hindi naman kakainin yung patatas. Ayan. Magligpit muna ako dahil gising na si Martin.
Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Kau mo ko gilaw. Uy, init. Saan na ko ni Lovely? Bukla pala sa simot ni Zara. Gilaw. Nag-meeting ang mga gwapa sa Germany, oh. Nag-meeting. May nagano mo yun? Banana cake. Gawa ni Lovely. Kapag na ko ni Uma, marpila ko ganan si Uma ni. Nami man. Si Philip, ganan po nag-banana cake po si Philip. Ang pili. Taas cake tikod sa patos. Saya lagi na siya. Saya. Sarah, ipagkotwang dito ha, kaya may kamera. Dito na pagkaroon ni Tante, okay? Yan? Gabi ka. Na, ang bata na mga dako na... Gabi ka arte pa kay every month or every 2 months yata na kay Jill na iya ko ay. Lovely ba ko pa man, itong last nagkasama ta nag-ano ba, itong kumunyo ni Fiona, sa tiyan pa man na siya, ano? Tiyan pa. Kung kumunyo ni Fiona, nasa tiyan pa nga, huwag niya, ano? Kami to May, man to May something. 25 June, July. Tingnan ko niya sa Sarah, oh. Mag 5 months na. June 4 ko na. Malaki na. Hinday Sarah na. Lavinia, na la la palit ko og kuan, palit ko lax. Nagkan kilang sa kilo, no? Oh, nagawa si Lovely ng banana cake. Oh, wala may no, wala banana cake mo eh. Oh, galami. Perfect ipagahimo, Lovely. Na, daghan kay saging dili aslom. Uy, lami tamis. Saging. Pila ko na. Wala lang kana lami na. Kanang ano ba, lami na siya. Oh, meron kami ano, talong. Oh, bawal man sa buntis raman, tuupod ko ana. Buntis ko di ko pa ko talong. Buntis sa katong mga anak ko sa magpadidi, bawal sa di daw ko magtalong. Talong, katol. Kay katol na ro nagbidi daw sa. Oh, may okra pa, oh, okra. Ito lami kay paksiw. May batong, may talong. Mag-ano na gid, may magpinakbet. Ito, may ano to? Tawag nito? Kalbasa. Uy, dagana na gulay niyo na kilo. Sa mahilig magluto, na din yung mga stock sa bahay ng mga ano. Ito, prutas. Tinanggal ng ano dito, lamisa kay ano na, deliver na ang kusina. Ito na, nilagay yung ano nila, lamisa. Kay deliver na yung ano nila. Tawagan nila yun at deliver na yan. Oo, ina ko maya-maya, sakay ako kanila Lovely. Ito tayo, oh. Mayat na talaga ako kunti ba? Bas-bawas na talaga. Lumuwag yung aking pantalon. Okay lang, naglinis na. Wala na kusina, wala na yung lamisa dari, tanggal na. Kan tanggalon po niya siya, oh. Katong ano. Itong laminat man eh. Diba, ang laminat. Ha? Binil dahil eh. Traffic? Oh, a little bit wait because it's traffic. Traffic dia sa banot no, barong ban dia. Hindi nga pag ano mo traffic dia kana may kung tawag na mo. Na yan eh. Dugay gani ka sa. Mag-jacket ra mo ko sapatos. Taod pa to kay alis baguan pa siya. Nandito na pala ako sa bahay. Yan, busog tayo ngayon dahil kumain tayo ng rice at tawag nun, atay ng manok at saka yung ang palaya na may itlog. Pero hindi naman din kasi ako kumain kanina ng breakfast kaya hindi masyado mabigat yung busog ko ngayon dahil nga nagdadali talaga ako pumunta kay Raquel dahil yan pala yung first na kinain ko ngayon. Nagkape lang ako kanina. Sabi ko, grabe talaga yung gutom ko eh. Grabe talaga. Seryoso talaga ito sa diet ba? Grabe na talaga itong fasting natin ngayon ba? Meron pa lang ako ikwento sa inyo. Hindi ko lang mapanggitin yung pangalan dahil ako po, tatanungin ko sa inyo kung kayo sa sitwasyon ko, ano yung reaksyon ninyo, magagalit din ba kayo? Itong anak babae, may boyfriend na to siya.
mag 2 years na sila ngayong April ata o February. Parang February. Nung bago pa lang yan sila, nakilala na siya ng parents ng ano niya. Nakilala na siya doon. Kasi pinakilala siya. Ganon din ang boyfriend niya. Pinakilala niya sa amin. At nung bago pa yan sila, palagi yung pupunta dito. Ano talaga yan, pinaghandaan ko talaga yan pumupunta dito. Prepare ng pagkain. Pinapahatid ko pa yan kay Martin doon. Dahil ayaw ko na maglakad siya galing dito sa amin papunta sa kanila dahil layo nga konti. Tapos ayaw ko pa kami mangyari ba. Tapos kami, yung anak kong sisihin. Kaya ayaw ko nang gano'n. Pag dito sa Martin, pinapahatid ko talaga yan. Tapos, itong year na to, yung summer vacation, bigla na lang pinabuhalan yung lalaki. Makipagkita sa anak ko. Tawag, bawal lahat. Huwag na daw makipag-usap. Kanya bawal. Tapos hindi alam ng anak ko kung bakit, ano yung naginawa niya. Itong anak ko may pagkamahiyain to at takot to sa mama ng kanyang boyfriend dahil may pagka-stricta daw. Sa Michelle. Takot siya. Kaya hindi siya masyadong pumupunta doon. Yan din doon isa sa reklamo ng parents ng niya dahil siya pupunta palagi doon. Ayaw naman niya. Hindi ko naman din siya pinipilit pag ayaw niya. Tapos pero yung niya, palaging pupunta dito noon bago pa sila. Pero itong year na to, hindi masyado. Minsan-minsan lang. Ngayon, nung summer vacation, bigla na lang pinagwalan. As in, bawal makipagtawag sa kanya, bawal magkita. Tapos nung makatawag lang yung niya, pag wala yung mama sa bahay, wala yung papa. Pag magtrabaho, makatawag sandali. After nyan, wala na. Kasi nasa bahay na yung niya. Kinokontrol din yung bata sa parents niya. Tapos nasaktan din yung anak ko dahil nga parang yung relasyon nila parang wala na daw. Parang wala din daw effort yung lalaki. Parang hindi na din hindi maghanap ng paraan minsan na makita siya, mga ganyan ba, parang nawalan din siya ng pero kahit ganun yung naramdaman niya, pero mahal na mahal niya yung lalaki. In love siya, sobrang in love ng anak ko. Ganun din yung lalaki sa kanya. Nag-try na niya, ayaw makipag-iwalay ng lalaki sa kanya kahit ano na mangyari noong una. Tapos ngayon, umiyak din ng anak ko nung time na yun, nung kininto niya sa akin. Nag-aalit ako. Sabi ko, bakit ganun sila? Hindi ka naman palagi doon. Hindi ka naman nag-disturbo sa kanila. Hindi nga kayo nakikita. Tapos pinagbawalan pa. Ganyan ba? Pero okay pa yung unang sininto niya sa akin. Tapos sabi pa ng mama ng niya, yung girlfriend mo, hindi na pumapasok, hindi na nag-aaral, nakaupo lang sa bahay. Sabi ko, alam ba niya yung rason kung bakit nagaganyan ka ngayon, nasa bahay ka lang? Kung hindi sinabi ng boyfriend mo, ako ang mismo magsabi ng mama niya. Pupuntahan ko siya, alam ko kung saan siya nagtrabaho. Ako mismo magsasabi. Kasi ayaw ko na kasi nasaktan yung anak ko ba? Hindi niya alam yung nangyari sa anak ko. Pati kami, parents nasaktan sa sinabi niya. Nakaupo lang yan. Parang kung sa Tagalog pa, nagpalaki lang niya ng puwet. Ganyan ba, pagkano? Tapos nung bago lang, Lunes ata yun. Nagluto ako dito sa kusina ng kami dalawa Fiona. Naggawa kami ng bubble Fiona. Grabing iyak ng anak ko. Pumunta dito. Sabi ko, ano nangyari? Sabi niya sa akin, mama, ayaw na ng parents niya na kami dalawa, paghiwalay kami. Dapat daw, maghiwalay na daw kami. Itong lalaki, sunod din sa parents niya. Sinunod niya yung parents niya. Sabi niya, sana ko na maghiwalay lang tayo kasi ayaw na talaga ng parents ko na magtuloy yung relasyon natin. Umiyak yung anak ko. Ako, makita ko yung anak ko na grabe yung iyak, grabe yung nasaktan. Bilang isang ina, nasaktan din ako na nakatingin ako sa anak ko. Gusto kong sugurin doon. Gusto kong pumunta, hindi ako pupunta doon mangitang away. Gusto ko lang kausapin, bakit ganon? Anong ginawa ng anak ko? Kasi may rason naman yan bakit ipaghiwalay niya. Sabihin niya sa amin, o sabihin niya sa akin, anong rason? Kasi ang sabi niya naman ng lalaki na ayaw daw ng kasilang dalawa. Dapat stop na daw. Sabi ko, bakit kung ayaw nila sa iyo, bakit ngayon pa na matagal na kayo? Bakit nung bago pa, hindi nila ginawa yan. Ngayon mag 2 years na kayo. Ngayon pa sila magsabi na maghiwalay kayo. Siyempre ako bilang ina nasaktan ako. Grabe, gusto ko lang pumunta doon. Gusto kong sumugo doon. High blood akong time na yun. Imbis na yakapin ko yung anak ko, ko dito. Nagwala ako dito sa kusina. Grabe yung galit ko. Sabi ko, bakit ganun? Dapat magbigay sila ng rason. Bakit
Bakit bigla na lang ipaghiwalay yung anak nila sa'yo? Magbigay sila ng rason para naman malaman natin at maintindihan natin o matanggap natin, no? Hindi lang ganun basta paghiwalay nila yung relasyon, yung paghiwalay nila kayo na wala silang dahilan. Or may dahilan naman sila, pero ayaw lang nila sabihin. Sabi naman tong anak ko, pag makita ko yung mama niya, tanungin ko talaga yan. Kasi minsan nakita ko yan sa city. Tanungin ko talaga yung mama niya. Sabi naman ng anak ko, nakiusap kanina. Kasi itong anak ko, kilalang kilala niya ako. Pag sinabi ko yung tanungin ko talaga yan. Bigay siyang kahit edit ba niya ako. Basta sabihin ko sa kanya na, alam mo ba nangyari ng anak ko? Na binuli yan sa eskwelahan? Baka kasi hindi sinabi ng anak niya doon sa mama niya. Bakit nasa bahay lang yung anak ko ngayon? Diba? Tayong mga parents, no, mataas na naman talaga yung pangarap natin sa mga anak natin na makapagtapos ng pag-aaral, mga ganyan. Hindi naman disturbo hindi naman disturbo ng anak ko yung pag-aaral ng anak niya. Hindi naman sila palagi nakikita. Itong year na to, hindi sila araw-araw nakikita. At nung bago pa lang sila, after ng pasok nila, papunta yan dito, last year yun. Ngayong year na to, hindi na masyado. Bigla daw nagbago. Ewan ko kung ano yung mga wala naman daw bagong girlfriend. Hindi naman daw naghanap ng bago. Yun nga daw, ayaw na ng mama niya. Buong pamilya daw. Sabi ng anak ko, buong pamilya. Sabi ko, akala mo kung sino sila, no? Ako ba na, normal naman na tayong ina, no? Masaktan tayo ba pag ang anak natin na maiyak, no? Grabe talaga yung yaw-yaw ko dito. Nag-ano ako dito sa kusina. Sabi ko, tanungin ko kung bakit ayaw nila sa'yo. Anong ginawa mo? Para malaman natin. Tapos nakiusap ng anak ko kanina na, mama, pag makita mo sa city, ha, huwag mo na lang kausapin para makalimutan ko na din. Sabi niya sa akin. Sabi ko, tingnan lang kung makaya kung hindi ko tanungin. Sabi ko sa kanya, tingnan lang kung makaya kung hindi ko tanungin kasi ako, nasaktan din ako sa ginawa nila sa'yo dahil hindi mo naman sana dinidisturbo yung anak nila sa pag-aaral. Okay lang kung maganyan sila kung dinidisturbo ng anak ko na palagi doon natutulog. Hindi naman ganyan. Ayaw kong matulog yung anak ko doon, wala pa yung 18. Sabi ko talaga yan sa anak ko, ayaw ko na doon ka natutulog sa bahay ng wala ka pang 18. Pag mag-18 ka na, pwede ka na mag-desisyon hanggat wala ka pang 18. Hindi mo pwede magawa yan. Sabi ko, ayaw ko nga sana mag-boyfriend niya siya nung una. Sabi naman kasi ni Martin na mabuti nga yan ganyan na honest siya sa atin, hindi na katago-tago, hindi daw maganda pag nagtago-tago, magkita-kita, hindi magsabi sa amin. Itong anak kasi nagsasabi kasi ito sa amin kung saan siya pumunta, sinong kasama niya, nagsisend talaga siya ng picture, mga video, mga ganyan ba. Hindi ba ako mapakali pag umaalis yan sila na iba yung kasama nila. Itong anak ko hindi naman ito palagi gumagala. Halos bahay lang ito palagi, yung naman dito pupunta sa bahay. Kaya yun nga, nag-ibalay na sila. Sabi ko sa anak ko, matanggap mo din yan. Iiyak mo lang yan dahil pagkatapos nan, yung maramdaman mo ma-okay ka na. Hindi naman totally 100% na ma-okay ka na. Pero ma-boss-bossan yung sakit na naramdaman mo ba. Iiyak mo yan lang. Iniiyak talaga. Halong isang araw umiyak. Ako bilang isang ina, ayaw ko na masaktan. Sabi ko, pag may manakit sa anak ko, nako. Kahit sino talagang ina, ganyan siguro, Bisaya, biya ko. Nasabi ko sa inyo. Pero ayaw ko din pilit yung anak ko sa kanila, Sabi ko, huwag kang mamilit, ha, tas yung anak ko gusto mag-sorry sa mama ng niya. Tas sabi naman daw ng boyfriend niya, ayaw daw tanggapin ng mama niya. Sabi ko, nung nalaman ko yan, kasi yung anak ko, doon lang niya sinabi kay Martin, nung nalaman ko yan, galit na galit ako. Tumaas na yun. Sabi ko, bakit mag-sorry siya? Anong ginawa niya doon? May kasalanan ba siya? May ginawa ba siya? Wala siyang ginawa. Di siya dapat mag-sorry-sorry. Hindi pa niya tanggapin yung sorry. Sino siya? Mas lalo akong nagalit nung nalaman ko yan. Kasi si Martin lang nagkwento sa akin. Hindi ito kwento sa anak ko. Kasi itong anak ko, hindi yan masyadong nagsasabi sa akin. Kasi pag sabi pa lang yan, nagwala na ako. Mag-strong na ako. Alam lang po ninyo. Kaya doon na siya kay Martin. Kasi si Martin, pag kinakausap niya, kalma si Martin Kalma yan si Martin. Hindi yan katulad sa akin nung nakita ko talaga umiyak dito. Sus, sabi ko talaga, lami manumbag ba? Lami manumbag ug mama tong time ba?
Hindi ko alam kung ganyan kayo, pero so grabe talaga yung inis ko eh. So grabe yung naawa talaga sa anak ko ba. Sabi ko, hindi na to okay yung health nito kasi nga hindi pa to nagtitherapy. Dinagdagan pa nila. Muntik na namin tawagan yung hospital eh. Buntik na namin dalhin yan doon kasi hindi namin alam baka anong gagawin dito sa bahay, no? Ma-depress na naman, ganyan. Ay, okay na lang to kahapon na isang araw, hindi na siya maiyak kasi ano din siya, binabanding siya ng mga kapatid niya. Nakiusap siya kung pwede matulog si Fiona sa kwarto niya. Doon naman tulog din si Fiona. Ano siya, ngayon nasa kwarto niya, silang tatlo, nanood ng TV. Ako, ninyo yung kapatid ninyo. Kasi, masaktan, yan, ayun, kailangan niya ng pwede siya, hindi niya mapila, nag-iisa siya. Andito lang tayo. Kaya, share po kayo ng mga experience po ninyo kung may mga anak po kayo, mga ganyang edad nga din, no? Mga delikado pa yung ganyan mga edad ma-depress, no? Dadami na lang suicide kaya mag-ingat po tayo sa mga anak natin. Kaya ko siya ba. Muntik na talaga kami tumawag sa hospital nung time na yun. Nung araw na yun. Kasi siya na mismo nagsabi na hindi siya okay. Yung buong katawan niya. Kaya grabe yung galit ko, inis ko. Bakit bigla na lang ganun? Kung ayaw man nila sa bata, ayaw man nila sa anak ko. Noong bago pa lang sana, hindi yung ngayon lang sila ipaghiwalay nila na matagal-tagal na yung dalawa. Tapos halos, kontak pa palagi, no? Tapos, ko. Kaya sabi ko sa kanila, aray, muntik na akong matuwad. Ngayon ay magluluto po muna ako, ha? Ni-share ko lang sa inyo. Ito kasi, gusto ko din ipalabas yung galit ko ba? Kasi tayo mga ina, pag yung mga anak natin inaapi, no? Pinasaktan. Gusto natin gumanti, no? Diba? Ganyan yung mandaman natin. Kahit sinong ina naman siguro. Pero nakiusapan tong anak ko na wag ko na daw kausapin. Kasi kung kausapin ko naman sila, hindi ko naman din sila aawayin. Tanungin ko lang naman kung anong rason, bakit kanyan, diba? Malay natin, may mga nakisawsaw ng mga ibang tao. Mga ganyan ba? Sabi ng anak ko, wag mo na kausapin, mama. Hayaan na lang daw. Kaya hayaan na lang. Makahanap pa sabi ko, magkahanap ka pa ng iba, bata ka pa, ang ganda mo kaya. Pag ganyan ginawa sa'yo, magpaganda ka lalo, painggitin mo, pasuyaon. Oo. Lalo na pag inlove na inlove sa'yo, yung laki, pasuyaon mo eh. Sila na bagoy kabaw, saya beta. Magluto sa kuha kay. Nasaan yung supot ko? Ay, dito pala. Magluto na ako dahil magising-gising nga sa maya. Ano pa ako dito, ano pa tayo, mababa na to. Panoorin po talaga itong video na to hanggang sa dulo at i-share po ninyo yung mga comment ninyo, ha. Ay, i-share po yung mga experience ninyo ba kung nangyari to sa mga anak ninyo. Kung ano yung mga ginagawa ninyo. Kasi first time man to, nasaktan siya ng ganyan. First time to. Kaya yun lang, maraming salamat po sa inyong panonood at sa walang sawang suporta kay Mami Rose. Mag-ingat po kayo palagi. Bye-bye. Ciao.